Minana Evos knows na kamaka pinatagal natin yung laban na to, mahihirapan kasi tayong abutan Yep. at i-shutdown ng early din to si Etomac. So we need to make sure na nga lang din na early pa lang mabigyan na siya, i-punish na dito yung side the Smart Omega. And for Minana, dahil nga nagkaroon tayo ng changes when it comes to the mix and match na roster, nagigits na natin ngayon kung ano yung gusto nilang palabasin. And you mentioned naka-Haskell na rin do si Doming AR. Kahit na wala pa siya mga assist or kills so far, but still the damage there at nakakatakot daw for Smart Omega, lalo na't hindi pa sila nagkakaroon ng pwede natin masabi na umaayon ng mga setups. So far, dalawang pagong na ang nasa side ng Minana Evos and mukhang magiging uncontested na naman itong ikatlong pagong. Susubukan yata nilang bigyan. Dito si Lord JMAR habang apat na miyembro ng side ng Smart Omega ang nandito si Spider-Miles. Nakaalala lang din naman. Yeah, titrade na lang sila, no? Parang naging option na lang dito ng Smart Omega. Hindi natin kaya makipagsabayan. Medyo bitin tayo pagdating sa crowd control. Exactly. And even the setup, kasi seryota lang naman ang ating aasahan rito. At ngayon, nakuha na naman nila yung pagong. 3 turtles ang nakuha ng Minana Evos Ganda ng dito. pwesto. Almost Meron bigay, nagtatago! pero ito na! Magic Sandstorm, kinasan na si Ryota, mahuhuli doon. Nilabag din naman yung blue carpet, pero sinaniba ni Chakno doon. Si Ryota, pero may ipit yan din siya, pero mapapaflicker out din siya, kaya buhay pa sila. Isa ang namatay sa side ng Smart Omega. Top Habang lane. nandun lang din naman si Chom, pumupush sa top, naghahanap ng trade. Trumaba, hulam talaga, pero sabi ng Minana Evos, hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng walang ganti. Bumasag din sa bottom lane dito si Domeng AR. At ngayon, makaka-equal trade ba? Yeah, sabihin natin sa Torre, pero in terms of gold, ang laki ng kalabakan ng Minana. Grabe no, yung lead dito ng Minana equates to their items as well. And focusing here onto the Quantum Charge emblem builds as well nila Domeng. And even nga dito para kay Lakizen, napansin naman natin na each and every time na-enhance din kasi yung movement speed nila. And sobrang bilis ng pag-attack nila dito. Yeah. And looking at the items, even for Lancy AR, and so far mapapansin natin naka-COD pala siya. May isa pa siyang fight shot, pero tututukan natin dito si Lord JM na meron ng Blade of Heptasis. Kaya naman, hindi lang more on pang-istorbo yung ginagawa niya with the Raging Sunstorm. But still, yung sakit yung damage na nabibigay niya onto Smart Omega is enough for them to punish them and disrupt their positions. And this time around, kita mo, ilang ultimates yung nabibait niya from the Smart Omega, which is a win for Minana Evos. Yeah, and makikita natin na gamit din talaga, no? Itong Wilderness Blessing kasi sobrang bilis umikot, sabihin natin from top to mid to bottom, at yung damage dealt. Lord Jim AR with 12,000. Oo, interesting yun for me kasi XP laner to, tapos nakikita mo yung ginagawa niya. Bibigyan niya si Chakno, susubukan pa yata niya si Chom, pero back away na lang, torn apart memory, kinasa na. Si Kaizen, tinatabihan lang din naman dito si Chom para mapa-flicker out ito, nag-second skill pa out. Grabe! Tapos wala nang flicker si Chom, tapos sabi na lang ng Evos, back away kasi worth it na yun. Yeah, Grabe. kalma muna sila rito. Napansin natin kay Lord JM, you mentioned na it's quite a surprise, pero kasi yung pinakatrabaho niya dito, give damage and as well as i-bait mo lang lahat ng mga ultimates magagaling for Smart Omega. And aside from that, kahit na sabihin natin na pupuruhan na babawasan yung buhay niya, pero meron siyang Sunbird Earth Shatter, kinuha dito na nawala na dito si Lancy AR, tapos si Kaizen, umiipit lang din naman si Kelra, nandito si Hinahabol. Barbel, habang nasa kanya si Chakno. Sinusubukan lang bigyan si Kaizen, pero medyo makunat Likod, na naman Lord to si Lord JM! JM. Nag-Raging Sandstorm na doon sa likod, hindi niya mabibigyan si Chom, kaya naman siya ay masya-shutdown ni Chakno. Dalawang miyembro ng side ng Minana ang wala, habang kompleto pa ang side ng barangay. Kakalma muna sila dito, Grabe. babalik si Kaizen AR sa kanyang mga objektiba. Ngayon, 5 members mula sa Smart Omega. Naghahanap sila ng kukunin pero magandang pag-shove ang ginagawa ni Ryota rito. Tuloy-tuloy sila. Spider-Miles. Yung buhay ng Lord. At ngayon, Spider pumasok na! Primal Gun, kinasa na si Ryota, nandun lang din naman, sinusubong i-sustain yung damage ng kanya mga kalaban. 4, 5, laban sa 3, habang yung Lord, pinupuha pa yung dalawa. Kelra! Nakuha ni Kelra yung Lord, tapos sinaniba pa siya ni Chakno, habang go lang ng go. Ang goal ng side ng Smart Omega, back away na lang daw muna, habang nilabas na dito si Barbiel. 4 na miyembro ng side ng Minana ang wala, tapos back away na lang. Ano nangyari doon? Alam nila kung sino yung uunahin nila at si Lord JMAR, the moment na natanggal siya sa equation, alam na ng Smart Omega, wala na makakapuwing sa atin, wala na makakaharang sa vision, and as well as yung capability ni Kelra na magwala kasama si Barbiel. At hindi lang si Barbiel sinasakyan niya, si Chakno na nakasakay sa kanya as well, gives him the, pwede natin sabihin, the movement and as well as the heal that he needs para kahit papano, ma-retain yung position niya when it comes to the team fights. And also, mapapansin kasi natin, yung placement ng Lord, hindi naman siya totally nilabas dun sa Lord pit, which means na ang Minana, kahit papano, medyo bumaba or naging stiff yung chance nila doon for a retry skill or retry steal for Kaizen AR. Yeah. And this time around for Smart Omega, dahil control yung minion wave, kontrolado nila kung sino yung mga pwede natin sabihin na tirahin nila, pero Minana, nag-aantay lang pa
pala. Atoy Ar naipit na dito tapos si Lord JMR Ulat. sinusubukan i-zone out yung mga kalaban nila. Yun ang naging casualty for the side of Smart Omega. Kaya naman sabi na lang nila, huwag na muna kasi kumpleto na tayo. Pero Kelra? hindi daw, sabi ni Kelra, may ultimate pa siya. Uy! Sinaniba ba siya ni Chuck Newton na sinusubukan niya makipagbalagbagan dalawang kabayong. Nancy! Nakita natin dito, Lassie AR, napabakaway na lang, wala na din. Spider-Man? For the part memories, Spider-Man buhay pa din. 5 sa miyembro ng EVOS ang buhay pa habang 4 na lang sa Smart Omega. Walang sumusuko dito, down to 30 and 40% ang ilan sa mga members ng Minana Evos. Yung kaninang 3K, 4K, bumaba na ng 800 and masasabi natin na nasa magandang posisyon ng Smart Omega. Kasi mapapansin natin for Smart Omega, hindi na naman nila totally na outplay or na out-shotdown dito yung side ni Kelra and as well as si Jom. Habang dito naman sa Minana, kahit na sabihin natin na kanina lumobo na yung lead natin when it comes to the gold. But still, hindi na nila so far naaabot nga dito si Kelra and as well as pansinin natin, ang continuously or patuloy-tuloy na ginagaya kasi dito ni Lancy is actually yung Phantom Steed Yeah. na nanggagaling na nga lang din dito kay Kelra. So imagine, after that, what's next? Hindi siya makakapag-amplify pa ng setup on the side of Smart Omega. And napansin din natin, sobrang vulnerable niya Yeah. kasi kailangan niya lumapit mismo para ma-maximize yung Phantom Steed. Eh alam naman natin, may kalamputan din siya. Yeah, kasi ano eh, naiipit siya dito kung ano ba kukunin niya eh. Kukunin niya ba dito yung Hard Guard? Kukunin niya ba yung Astral Echo? Eh kung titingnan mo kasi, yung composition ng dalawang lineup na ito, Smart Omega, may kapitinan sila sa crowd control. And kung crowd control ang pag-uusapan, sobrang taas naman para Yeah. sa Minana Evos. Nasa sa kanila na yung kung paano nila ikakapitalize yun, nasa kanila na kung paano nila patatamain, and yung chain skills na kailangan nilang i-manage, eh, importante para sa kanila ngayon, lalo pag nakuha nila itong game 1, yung momentum ay nasa kanila na. Kailangan nila ng disiplina dito kasi sa napapansin natin, medyo napapalalim na nga lang din Uy, dito sa RRQ. jump si Lord Yay! JMR. At hindi lang flex, kundi kaldag ang ating nakikita dito sa MPL Arena. Oy, shoutout pala sa mga MPL teams na narito ngayon. Andiyan ang RRQ. At si Siyempre. Shocker, na sinashock Oo. tayo sa kanyang Uy, mga dance Laban na moves. laban. Grabe naman yung mga dance move. Alam mo, kaya ni Andy Yanari yan eh. Ay, hindi ko kaya yan. Di ba sabi natin, ay, Boss Dogs, Dogs. Boss Yan. Dogs. Oy, shoutout kay Boss Kumusta ka naman, Dogs. Shine? Siyempre, ayan. Oy, hindi, nalilito Baliktad, pa. baliktad! Nalilito pa, pero shoutout kay Boss Dogs, of course. Siyempre, isa sa mga Hall of Legends. Kaya kung ako sa inyo, ay isa-isahin nyo na sino nga ba ang Sino ba? karapat-dapat na mailuklok at maiupo sa Hall of Legends. Ay, Ayun. grabe naman. Akala ko eme lang. Yan ang when. Yan ang win. Yan ang... Ay! Yan ang sana all. Ah, Iba din. Ayan na, Onyx. Hindi, pero shoutout syempre sa ating mga Onyx Arsenals. Onyx Arsenals, of Yeah. course sa RRQ na narito rin. And syempre sa ating mga fans na talagang walang sawang tumututok at nagbibigay ng suporta sa bawat kupunan na naglalaro dito sa MPL Arena. Pwede nyo kasi guys, it's a meet and greet day for MPL teams ngayong Sabado dito sa MPL Arena. Pero let's meet naman kung sino nga ba yung pwede natin sabihin na pwedeng pinaka-target for Minana Evos. Especially na ngayon, napapansin nga natin na nakakahabol na ang Yeah. Smart Omega. And looking at the item build as well, masakit-sakit na dito si Jom with a Blade of Heptasis and Blade of Despair. And as well as sutukan natin, nagkaroon na ng Necklace of Durance dito si Chakno. So kahit pa paano, kung kanina masyado silang na-amplifier, pwede natin sabihin na kakatay na maaga. Ngayon, may palag-palag na Sakit Smart na ni Omega. Edo. Oh my gosh. Talagang bumabakat na eh, lahat ng mga Astral Recall dito. Pero kapansin-pansin kanina, nung nakita natin yung mga items, and even yung gold, ang laki ng kalamangan ni Doming, almost 2K against Jom. Nag-ugat lahat yan, wow, yun. Nag-ugat Nag-ugat. lahat yan kasi napansin nga natin na si Doming AR kanina, sobrang laya niya. Even the jungle grips, binibigay na nga lang din sa kanya ngayon ni Kaizen kasi he knows na kailangan ko kasing bigyan dito ng gold si Doming AR para makahabol siya in terms of the network and even the gold para makabili siya ng mga kailangan niyang item. And speaking of which, parang nakita ko pa nag-purchase doon ng Malefic Roar. So that's an Wow. extra physical penetration for the side of Minana Evos, lalo na ngayon na gusto yata nila i-contest yung Lord. At yung sinasabi natin kanina na kailangan nilang ilabas sa bahay Oo. yung Lord kasi napapansin natin na kapag ka mayroong naiipit or pumapasok sa side ng Smart Omega, that's a chance for Kaizen AR to punish them with a heavy spin. At ayaw Aha. naman yun na Smart Omega na mangyari. Yeah, and kapansin-pansin, ito na ba
yung Jack no split push era. Nandun siya sa may top lane. And actually, maganda yung ginagawa nila kasi any moment pwedeng sumanib lang ng hard guard. Yeah. Itong si Chakno at makakarating na kagad siya Mabilis lang. kung sa amang punto niya gusto puntahan. Pero si Lord JM, pumapasok ha. Medyo napapalalim dito, Minana, pero okay lang sa kanila to. Credit sensor kinasa na, pero abay na lang daw muna. Uy! Mahuli doon si Casey Nair, pero may ipit pa rin naman yan. Tapos makapa-ultimate na si Spider-Man with that ultimate. Tapos hard guard na din si Chakno. Naku, Towards pahabol. kaya alam ng side ng mga Tigre na wala ng ultimate. Itong si Chakno, kaya naman back again. Yeah, go Back to signal. the drawing board. Go signal ata ito ha, para sa Smart Omega. Medyo Kailangan matagal-tagal ang Top. cooldown. Pero ang ganda ng pag-flow ni Chakno by the way doon sa may top lane. At naging sanhi yun ng pagiging, sabihin natin ng pagre-react ni Lancey AR doon sa may top lane. Yeah. And Kumax, may mga blind shots na naman siya na ginagawa. And alam niya kasi kung saan yung mga potential na push Pagtaguan din. na pwedeng taguan. Ganda ng Nape-prevent person niya ni dito yung mga possible jump na gagaling kay Lord JM AR, especially kay Kaizen AR. Na ngayon, medyo atras, sabi niya hindi pa naman yata magsisimula yung Lord Fate or Lord Dance dito na gagawin ng Smart Omega. Yeah. But still, tignan natin yung position dito ni Domeng AR. Medyo tahimik lang siya sa gilid. Tignan natin kung ano nga ba yung magiging plano niya. Is it going to be Joe Markelra na magja-jump in siya with a heavy crossbow? Lahat ng yan Uy. ating sasaksihan. Heavy Uy! crossbow, kinasa na si Kelra. Mapapalaw dito. Lalabas na din yan si Spider-Man. Mapapatay doon nila si AR, si John. Kaya naman back away na lang ang side ng Smart Omega. Pero sabi ng Minana, go, go, go! Dalawa sa tatlong membro ng side ng OMG ang wala na. Tapos Minana, Evos pa ang makukuha ng Lord. Oh no! Tatlong bagsak para sa Smart Omega! Binigyan ng 3 bagsak. Oh no! Diba, nakita natin yung space doon na na-create talaga ng pagtatago din talaga ni Domeng AR. Pave way for him to give that much damage. Imagine with a heavy crossbow, lahat yon sinalo dito ni Kelra. And as well as pag namatay ka siya, kahit nasaniban siya ni Chakno, madadami din si Chakno sa crossfire here. And this time around for Minana, dahil napansin nila na meron nagpo-push doon sa Yung may mid. bandang top, eh di pa-reactin natin sila sa ibang linya. Okay. Let's go and maximize the lore that we got for this round. Okay, react. At ngayon, didepensa ang Smart Omega. Nandun na yung Circling Eagle. Mula kay Spider-Mars, bagsak. Yung Torres sa may bandang ibaba. Lord ay buhay pa rin. Pero again, this is a Luminous Lord. Kaya mahirap talagang i-take down yan. Lolobo na sa 7K ang goal din ng Minana Evos. At ngayon, inuubos pa nila lahat ng mga resources na nasa paligid nila. Ngayon, hindi na nila naaabot. Hindi na nga nila masyado na-burst dito. Circling Especially Eagle. si Lord JM AR. Pero, Si Barbiel, susubukan na namang ilabas si Chakno. Nandun ang dirman kay Kelra habang sinusubukan nilang habulin ang side ng mga Minana Evos. Hoy, si Lord JM dito, papasok din at nakikipagsabayan na ang Smart Omega. Babagsak si John, dalawa ang bagsak para Si sa Kelra. Smart Omega dito. Habang si Casey, Kelra? atake din pero hindi susuko. Ah. Itong si Kelra kasama Si ang Dominic. kanyang barbil. Woo! Actually, wala na siyang barbil doon pero nandun si Chakno Uy! para lang pumalo up sa Eto, kanya. Max! Tapos si Doming, andun yung kanyang heavy crossbow. Ang sakit ng mga normal hits. Ooh. Kelra dito Sa likod. tinamaan ng maigi at buhay pa rin ang laso ng barangay. grabe, that's a triple kill for Kelra. And imagine, nabanggit nga natin na wala na nga yung si Barbile, wala na yung Yeah. kabayo niya. Pero still, the damage is enough even with his basic attacks. And looking at the instant replay, mapapansin kasi natin na medyo napaaga, to be honest, si Heavy Spin. Pero yung pinaka-main target was ng Raging Suns. Ryota dito for the side pa Smart Omega. Pero what happened was, napansin natin na umatras lang ng konti si Eto Max and Yeah. even si Kelra. And the moment that he noticed, wait lang, yung mga naiwan dito, may kalambutan. Kahit sabihin natin masakit si Doming AR, pwede naman natin pagpasa-pasahan yung damage na deliver niya. And which is why, sobrang nag-shine through doon yung Leomord pick din dito ng Smart Omega. Yeah, and kailangan nilang ma-equalize yung malaking kalamangan na nakukuha na ngayon ng Minana. Actually, 6K yan kanina so napababa nila dahil doon sa sabihin natin malalim na attempt ng Minana Evos. And kapansin-pansin din na naka-Wind of Nature na itong si Doming AR. So, additional survivability sa kanya plus papunta na rin, I think, immortality next para dito kay Kaizen AR para sabihin natin na maitutuloy niya yung pagiging agresibo dahil ilang segundo na lang mabubuhay na yung ating Lord. Pero pa 18 minutes na rin ang start ng Omega Timers, no? So kailangan nating maging cautious for both of these teams kasi nga naman kahit Minana Evos yung nakakalamang ngayon, kaya pa din naman talagang magkaroon ng opportunity ng Omega Yep. na mag-comeback in a way. And this time around, mapapansin natin, kahit na si Doming AR, grabe yung na-deliver na damage yung heavy crossbow, heavy talaga. Still, we need to acknowledge Eto Max as well na nakita natin medyo pumapangalawa onto the leaderboard. So meaning,
ng Minana, isa rin talaga sa pwede natin masabi na dahilan kung bakit di rin nila ma-close off ng basta-basta yung game number 1 natin is because of the Asa Recall and Asal Meteor na nabibigay kasi dito ni Eto Max. And not only that, no, with just one Asal Echo, alam niya, nandun si Lord JM. So yan yung mga spots na kailangan mong iwasan or kailangan kitang bantayan, Jom. Kasi si Jom right now, hindi pa tayo nakakita ng magagandang plays from him. Aside from what he did earlier na mag-free hit lang. Raging Sandstorm kinasan, nasusubukan yata na yung bigyan si Kerra, hindi aabot yung art card coming from Chuckness Ryota na pa-flicker out din naman, Primal Runs kinasan na, Lord JM nakikipagbalagbagan pa lang, pero sabi ng side ng Minana Evils, go, 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 kasi lahat ng mga miyembro ng barangay ay susubukan nilang ubusin. 4 ang nawala sa side ng Omega. Naku, delikado ata sila dito. Ang matagal Delikado. ang death timer, ladies and gentlemen. At si Eto Max na lang ang natitira. Nandito na yung pulutong ng mga minions. Oo nga, pero mukhang ang call na lang ng Minana Evos ay end dahil susubukan nilang i-tower lock at Tigre ang kukuha ng game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Wow, grabe. Ibang